92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid. Yan, halika na. Samahan nyo na nga po kami dito sa ating programa at i-share na ng i-share. Opo, ang heart to heart. Pananghalian na, di ba? O, nandito ka na sa tama talaga na yung tinututukan tuwing pananghalian habang humihigop ng masarap na sabaw. O, habang humihigop din ng tubig na medyo mainit pa. Ate, penging ang konting yelo dito sa tubig. Wala pa hong delivery eh. Diba, sa lahat po ng mga kainan na mga nakatutok sa atin, good afternoon mga kapatid. Sana po'y marami na. Nandyan na ang inyong mga parokyano. Yung mga makukulit, iba-iba rin eh, no? Ang karakter ng mga parokyano ninyo. Meron mga makukulit, meron yung mga pa-espesyal. Oo, meron yung mga gusto nila. Ay, ate, ba't may nakaupo dun sa upuan namin? Oo, kala mo naman. Ate, itong itong electric fan ninyo, ha? Patayo-tayo na lang dito, ayaw na magtrabaho, ha? Oo. Diba, may mga ganyan eh. May mga reklamador minsan na mga kliyente, pero sila po nagbibigay kulay sa ating mga trabaho. Opo. Dahil kung wala sila, abay, wala rin naman tatangkilik sa mga iniluto mo, sa mga inihain mo. Hayaan nyo na magre-reklamo yan, kakain din yan, gutom eh, di ba? Sinong panalo? Eh di kayo. Kaya mag-smile na kayo. At syempre, para mag-smile palalo, aba, dadagdagan pa natin yan ng 250 pesos na cash at isang sulit TV box. Iyon. Masaya ka na nga sa iniisip mo. Masaya ka pa sa pwedeng matanggap mo. Pero syempre, tuloy-tuloy po ang aming imbitasyon na kayo ay magbahagi ng inyong mga kwento, no, na pwedeng kapulutan ng aral dito sa ating programang H2H Heart to Heart. I-PM nyo na po kami, private message nyo kami sa inyong kwento at malaman natin, yan ba ay pang Dear Kuya Poy? Yan po ba ay pang HEART segment natin ngayon? Yan ba ay pang H2H Astig Confessions? Baka meron din kayong suggestion na ating gawing love question of the day. Nice! Diba? At sa ngayon nga ha, eto rin ang isa pa naming pakiusap naman mga kapatid. Support naman tayo sa ating mga social media platforms. Paki-follow nyo na nga po at Radyo 5 True FM. Okay? At Radyo 5 True FM sa YouTube, sa TikTok, Instagram, at dun sa X na dating Twitter. Okay? At Radyo 5 True FM. Ganyan lang po kasimple. Ang mapangiti ang sarili mo, ang mapasaya ang iyong mga kapamilya, mga kamag-anakan dyan, yung mga kaibigan mo, mga barkada, at pati na rin yung mga kaaway mo. Kahit magkaaway kayo, abay, meron hong meron yung magkaaway pero nagkabati dahil parehas ng gusto. Pinakikinggan yung Heart to Heart with Kuya Poy. Ang sweet nun. Bigla silang tumatahimik kapag tayo na ang pinakikinggan. Thank you. I-share na ng i-share ang ating live streaming mga kapatid. I-share ng i-share, sabay antabay. Dito nga po sa ating mga pag-uusapan sa HEART segment natin. Ito po yung heart segment kung saan ay binigyan natin ng panibagong pakahulugan. Ang ibig sabihin ng heart. Ang letter H bilang half and half o nagdadalawang isip pa kung sige, magkakasundo kami o hindi. O yung i-evaluate ko muna. Hindi ko masyadong iisipin pero tsaka na, pakikiramdaman na lang muna. Ayan, o letter A, yung approve na approve. As in, okay na okay talaga, Kuya Poy. Oo, ayos na kami. O yung letter R, yung reject na. Ayaw na, goodbye na. Salamat po. Thanks.
K, thanks, bye. Ganon. At syempre, ang letter T ay yung try again. Sige, hindi ko na pag-iisipan pa, pero susubok ulit kami, Kuya Poy. Yan po ang ating heart segment. At sa pagkakataon ngang ito, nako, umpisa na nga po natin dahil kahit na kakakasal pa lamang nitong si Bea sa kanyang mister na si Pancho, ito raw si Bea ay gusto na raw halos punitin at ipawalang bisa na ang kanilang marriage contract. Ang problema kasi ni Bea kay Pancho ay yung pagiging lulong sa sugal ng kanyang mister. At sa tinding araw ng pagkakakulong sa bisyo ng pagsusugal nitong si Pancho ay nagawa niya na rin na pasukin yung pangungutang at yung pagsasanla ng ilan sa mga kagamitan nila sa bahay. Pero itong si Pancho, may malaking problema rin daw pala sa kanyang misis. Ang isyo kasi nitong si Pancho, malaar-malait daw ang bunganga ng kanyang misis na si Bea. Dahil na rin sa walang preno nitong pagpuputak sa kanya palagi. Ayan, at dahil sa walang katapusang pagtatalo ni Pancho at ni Bea, ang kanilang mga kapitbahay nabubulahaw na rin sa kanilang sa kanilang mga awayan. Okay? Kaya naman ang ilan sa kanilang mga neighbors ay gusto na rin silang ipabarangay. Uy, involved na ang community. Hindi na lang sa loob ng bahay. Kaya kausapin na muna natin itong si Pancho, 32 years old mula sa Quezon City. Pancho, magandang tanghali sa iyo, pare. Magandang tanghali po. Totoo ba lahat ng mga binanggit dito ni Bea na talagang matindi ang inyong mga awayan nitong mga nakaraan? Ako po, totoo po. Bali, ngayon nga po, nasa sugalan na naman po ako. Nga! Ikaw pa talaga nagsabi sa amin nasa sugalan ka, ha? Pero maraming salamat. Thank you for being honest. Ayan, pero gaano na kayo katagal nitong kasal ni Bea, Pancho? Bali, ano po? Pera po. Kaya mo muna. Ano yun? Apay pa yan. Tumataya pa po eh. Ano Bali, ano po? 2 taon po. 2 taon pa lang kayong kasal. Okay? Opo. Ayan, nung ba nag-umpisa o bago kayo, ganyan na kayo talaga yung, alam mo na, meron yung mga mag-partner na maingay na talaga eh. Kahit nung mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang sila, lalo lang lumala ngayon. Bali, ganun na po talaga kami nung nagsimula pa lang po. Bali, nakilala ko po siya sa, sa sulagalan ko din yata nakilala eh. Sa sugalan din? Opo, pakakalabang ko po siya, naalala ko nun eh. Okay. Pagkatapos, ayan na nga, hanggang sa nagpakasal na kayo. Nagka-develop kami. Kasama ko rin sa yung mga laban na yung mga tandem. Tandem. Ano ba mga sugal na kailangan na i-tandem? Tongit po. Ha? Tongit. Tongit po. Kailangan tandem. Kala ko kasi hindi sa sugalan niya. Kala ko mga pang-riding in tandem lang. Yung mga ganyan, mga holdapan, mga kung ano-anong kalokohan eh. Ayan, pero sige, nag-tandem pa nga kayo nitong si Bea at yun yung naging common ground ninyo, no? Ikaw ba, Pancho, meron kang hanap buhay naman? Wala po. Bali, lang po. Ganun lang po yung ginagawa kong kita. Bali, sugal, punta dito. Pag may mga patay, gabi-gabi pupunta ako ng ibang lugar. Then, ayun po. Magsusugal ako. Nananalo naman po. Kaya ganun na lang po yung ginagawa kong hanap buhay. Alam mo, ako, kapag merong mga namamatay, nalulungkot ako. Kay kakilala ko o kakilala na ng kakilala ko, nalulungkot ako. Ikaw, anong nararamdaman mo kapag nababalitaan mo merong patay malapit sa inyo? Medyo na-excite po. Na-excite, Iba yung pakiramdam kasi pwede ka na namang umupuron, pepwesto, at naghahantay kung sino makakalaban. Opo, magkikita-kita kami ng mga kaibigan kong sugarol din. Iba ang pakiramdam ng mga sugarol. Kapag may namamatay, hindi sila ganong kalungkot, bagkus na-excite pa raw. Ayan, napaka-honest mo naman din pala, Pancho. Nakakatuwa yung ganyang kausap. Pero, hindi na natutuwa si Bea sa mga nangyayari naman sa'yo. Dahil daw talagang, nangungutang ka na, nagsasanla ka na raw ng ilang mga kagamitan sa bahay ninyo. Ano ba yung mga isinanla mo na? Dati po, nanalo po kasi ako sa tabong kaya nakapundar po ako ng stock. Ngayon po,
Na ano na rin po, narimata na rin po. Naremata. Anong sasakyan ba yung napanalunan mo sana? Bali on the CRB po. Aba, naka-CRB ka pa ha? 2 litros. Opo. Ha? Ibig sabihin, ngayon malaki po ang bigayan. natalo po sa sugal eh. Naisalya ko na rin po yung yung NMAX ko. Nako. Ngayon, di alang-ala. Pero noong mga panahon na yan, wala namang hindi na rin nagsusugal itong si Bea. Si Mrs. Bali po nung nagkasal po kami. Bali, hindi na po masyado siya nagsusugal kasi nalaman na rin dito sa lugar namin na nag-aano pala kami. Yung magkakampe. Oo. Okay. Kaya po, hindi na rin siya masyado nagsusugal. Tapos po, lagi po akong talo. Meron na ba kayong anak ni Bea? Wala pa po. Papaano yung mga gastusin araw-araw? So, ginawa mo ng hanap buhay talaga yung pagsusugal. Tama? Opo, bali, ganun nga po. Araw-araw din naman po wala sa bahay. Papaano mangyayari kapag ka talagang nagkakatalo-talo? Bali po naano ko yung cellphone ko. May cellphone pa po ako. Saka yung kwintas kong gold na salya ko nung nakarang araw. Gawa nung napalaban doon sa sakla. Sa sakla naman. Oo, talagang kung ano-anong sugal, Pero alam mo, nakakalungkot mga aminin, pero alam ko meron ako mga kamag-anak na ganito rin ang gawa doon sa probinsya. Pero kayo, syempre, dito sa city, nasa Quezon City kayo, iba ang presyo ng mga bilihin sa atin dito. Hindi naman pwede. Hindi naman pwede na pag ganyan-ganyan lang tayo, pasugal-sugal, pagka nanalo, may makakain na maayos. Kapag ka natalo, ayun nga, mangungutang. Magkano na ba utang mo ngayon, Pancho? Nasa 70,000 na po. 70,000. Nababayaran naman ba yun? Yung tubo-tubo lang po. Hindi pa po nananalo ng malaki ngayon. Pagka baka swertein po. Dito sa bingo. Hindi ka. Bingo naman. Bingo naman yung pinag-uusapan na. Dumaan na tayo sa sa Tong Eats. Sinabi mo kanina, Tong Eats, tapos may sakla, tapos ngayon bingo naman. So lahat talaga ng sugalan. Sabong pa. Sorry. Bilyar po, pustahan sa bilyar po. Aba, tumutumbok ka rin. Aba, ibang klase, no? Bali na may tinatayan po ako. May ako yung bata. Tinatayan. Player. Mananaya ka lang, ganyan. Pero minsan naglalaro po. Kaya lang wala pong lumalaban sa akin kasi alam na nila yung tumbok ko eh. Kaya hindi na pwede po. Okay. So magaling ka. Kung gano'n. Kaya dumadayo na lang po ako minsan. Okay. Sige. Pero alam mo hindi naman sa idinidiin kita, Pancho, pero ikaw ba ay merong kakayanan naman na makapaghanap ng trabaho na consistent yung kikitain mo? Kaya naman po. Bali, po ako eh. Bali, skilled welder din po ako. Bali, pagka may nagpapapakeo ng mga bahay, gano'n. Kaya pagka nagkakataon po na nagbibigay sa akin ng down, minsan nagagastos po eh. Down pa lang yun. Natatapos ba yung trabaho? Opo, nabigla na lang ako na pupunta sa sugalan. Ang dami kasi sugalan dito sa amin. Sandali lang, Pancho, no? Medyo nahihirapan kaming makausap si Bea. Sobrang galit po sa akin. Sabi niya, bakit ka pa sa radyo? Sabi ko, para maayos yung problema natin. Iniiwasan niya ba talaga yung pakikipag-usap natin? Hindi naman sa ipapahiya siya, no? Pero nandyan ba siya? Nandyan ba si Bea? Kasi napakabungangira po eh. Hindi. Po, baka may nung nakaraan po nabunganga na naman ako na sabi niya, doon ka na sa nanay mo. Problema naman ng nanay ko, naibebenta ko yung mga appliances dito. Uy, teka. Bakit naman po problemahin ng nanay mo yung ganoon? Hindi mo ba mapigilan na yung sarili mo? Ayun nga po kailangan makabawi kumbaga po sa hindi susuko, kailangan lumaban. Ang problema, wala ka ng panlaban, wala ka ng bala. Pancho? Pero teka, posible ba na makausap pa natin si Bea? Nandiyan ba siya sa tabi mo ngayon?
Wala po. Kanina po nagkita kami, galit na naman sa akin umalis na naman po ako, kaya nandito sa may malapit sa bilyaran, medyo lumayo lang ako. Okay. So, galit na naman. Opo, talo na naman daw ako Pero pag nananalo naman po ako, masaya naman. Masaya? Papaanong masaya? Napapatalon ba? Napapayakap at napapahalik? Opo, pag nanalo po kasi ako, malaki talaga Kahit mga maliliit na sugalan na, pinapatos ko po yun. Okay. Pero eto seryoso Pancho, meron talaga tayong malaking problema. Diyan na it's a mental health issue na. Dahil ikaw ay addict na talaga sa pagsusugal. Yan yung pinapaalala. Yan yung pinapaalala sa atin na kapag ka magsusugal ka, limitahan mo lang. Kapag ka magsusugal ka, huwag ka magsusugal na mainit ang ulo, na ikaw ay gusto lang bumawi. Kasi tignan mo nangyayari. Pati mga nananahimik na mga gamit sa bahay mo at natatakot ka na umuwi sa bahay ng nanay mo dahil baka maisalya mo na rin. Maisanla na, gawing pera yung mga gamit niya. Hindi ba pwedeng tignan mo na yan as a serious problem? At tinanong kita kanina, merong kang skill naman sa pag-welding. Di ba bakit hindi ka dun mag-focus sa ganun at iiwas mo yung sarili mo sa pagsusugal na yan? At gawin mo na lang pastime. Pastime lang. Di ba? Hindi yung parang ngayon kasi Pancho, lalo na yan, mag-asawa na kayo ni Bea. Alam ko, common ground, may common ground nga kayo. Sa pagsusugal kayo nagkakilala, pero hindi naman ibig sabihin na puro sugal na lang rin yung katatapusan ninyo. Baka matapos kayo na maaga talaga niyan. O ngayon, lalo na, away na ng away. Ano sa tingin mo, Pancho? Bali, inisip ko nga po magbago. Kaya lang po, lagi akong nakakakita dito ng mga sugalan Kaya medyo napapatay. Kahit may 20 ako dito, napapatay ako bigla po. Oo, ando na nga tayo, Pancho. Pero hindi natin mababago yung paligid natin. Pero tayo, pwede natin baguhin yung mga sarili natin. Hindi mo makokontrol kung merong pasugalan dyan. Hindi naman pwedeng isara mo yan kasi may nagpipigil ako. Hindi naman pwede yun. Lalo kung legal naman silang merong pwesto dyan. Pero legal ba yan? Illegal? Legal po. Pag may patay po, legal. Ayun. So, requirement may patay. Opo. Pambira. Okay. Bali, nandun po kasi yung kasiyahan na buburyo po ako sa bahay kasi laging dagdag. Kahit wala nang... Kaya ako natatalo Opo, kaya ako lalo natatalo dahil sa bunganga niya. Sinasabi ko sa kanya, kung nakabawi ako, huwag kang mag-alala. Kasi pagka daldal ka ng daldal, nag-aaway tayo dito. Pasumo na nga sa amin next week sa barangay dahil sa kakaingay namin, madaling araw, gabi. Ano nga pala nangyari dyan sa mga kapitbahay ninyo na irereklamo na kayo? May sumon na po sa barangay. Papasamon na kayo. Ayan na. Kailan ang report nyo? Sa susunod po na linggo. Kita mo? Lalo na kapag parang ang boses ni Mrs. ay nakalunok ng megaphone. Parang ganun ba? Kasi nabubulahaw yung mga kapitbahay lumilipad yung mga kaldero sa mga pinggan. Kaya yung pinggan namin, pandalawahan na lang po Ay, hindi pinggan ang tawag doon sa mga lumilipad na ganun. Ano ka ba, Pancho? Maganda ang presyo nun. Drone yun. Hindi ba drone yun? Flying saucer. Parang flying saucer. Lumilipad ewan ko sa inyo. Ayan, pero hindi. Kapag, lalo na yan, nakakaabala na kayo sa mga kapitbahay ninyo. Pero sabi nga, hindi naman magbubunga nga itong si Bea kung ikaw rin ay titigil na dyan sa ginagawa mo na hindi nga rin maganda. Pancho? Oo nga po, na-realize ko nga din po na wala na po yung mga napundar ko sa sugal din po. Kita mo, di sasakyan ka dati. Di sasakyan ka dati. May motor ka pa. Wala na. Wala na po. Ngayon, Adidas na lang gamit mo. Sobrang na po gabi-gabi po kasi ako kung saan po pupunta sa e-game, sa kasi parang casino. Yung parang mga bingo, yung maraming slot machine. Kaya alam mo, lahat naman to matatapos kung ikaw ay merong control. Okay? Kung ikaw ay merong control at kung meron kang pinagkakaabalahan na steady na pagkakakitaan, hindi naman kailangan na malaki agad yung kikitain mo. It's just that
yung malaman mo na meron kang responsibilidad na gagawin sa araw na ito. Katulad yan, may welding skills ka. Diba? Yun ang gamitin mo. Mas maganda yun, Pancho. Iniisip ko na nga po mag-apply na po sa abroad kasi para siguro maiwas-iwasa ko rin po yung yung pagsusugal. Oo. Sa cellphone na lang, scatter na lang siguro. Alam mo, kay mag-abroad ka, kay nandito ka, nandyan pa rin yung sugal. O kaya ngayon pa lang, pigilan mo na yung sarili mo. Hindi magbabago ang mundo para sa'yo. Ikaw ang magbago para sa mundong ginagalawan mo. Hindi mo pwedeng sisihin. Ang dami ho kasi namamatay dito sa amin. Ang daming sakla. Di wag kang pumunta. Matutuloy naman yun. Maililibing naman yun. Bago ka, di ba? Huwag kang pumuesto ron. Alam mong mapapasama ka ron. Kaya ikaw na rin mismo, lumayo ka na at maghanap ng mas steady na pagkakakitaan. Okay, sa oras natin na 12:37, ito naman ang pagkakataon mo para doon sa problema mo rin, Pancho, kung papaanong tatahimik ang malaar-malait kamo na bibig nitong si Bea na asawa mo. Pero alam mo naman siguro na ikaw rin ang dahilan kung bakit lumalakas ang kanyang bibig at lagi kayong away ng away. Sige na, magbigay ka ng mensahe, Pancho, kay Bea. Bea, sorry sa aking mga nagawa. Ang dami ko na nalustay at naubos na ari-arian natin. Mga napundar natin sa sugal. Kinuha din kasi naisip ko rin na hindi rin pala maganda yung pera na galing sa sugal na ganun din makukuha lahat ng mga binigay sa atin. Kaya alam ko nagagalit ka ng sobra-sobra sa akin at gusto mo na akong iwalayan dahil sa nangyari. At kaya nga ngayon, di mo nga ako nakakausap. Sana marinig mo to. Sorry, mahal na mahal kita. Magbabago na ako. Hindi na ako tataya sa sugal. Mm-hmm. Kahit mahirap, pipilitin ko. Kasi yung mga kaibigan ko, yaya ng yaya. Pero ngayon, pipilitin kong di sila makita. Nako! Mamaya ka na tumawag. Oo. Ano ba yun? Tinatawagan na naman ako. Tinatawagan ka na? Sino? Tinatawagan ka ni Bea? Hindi po. Yung kasama ko dito sa bilyaran, nanalo na daw ako. Nanalo ka na? Nanalo. Sige, mamaya-maya na pagkakuha ng panalo, dumiretso ka na kay Bea. Pwede ba? Opo. Para mabigay ko yung pera sa kanya. Sigurado ka magbabago ka, Pancho? Opo, pangako po. Pangako? Pangako po, magbabago ko at mag-ano ko nung skill ko. Bali, ipopursue ko na po. Sigurado ka, ha? Para makapag-abroad po. Okay. Opo. Sige, kung sigurado ka, pupusta ako 1,000. Magbabago ka. Sige po, Gcash na lang po. Para matatalo ko sa pustahan pa natin, ha. Oo. Sige, titigil na raw sa pagsusugal pero pumusta pa sa bandang huli. Oo. Pero hindi, Pancho, sige, magbago ka na. Tuloy-tuloy mo na yan, no? Ikaw na ang umiwas sa mga sugalan para mas maging maayos ang direksyon ng buhay ninyong mag-asawa. May manok akong naririnig dyan sa likod mo. Sana naman, kung yan ay panabong, wala kang kinalaman dyan. Ha? Sinisigawan na nga ako ng jeep eh. Punta na daw kami sa bungan. Doon ko talaga tungan. Ewan ko sa'yo. Pero Pancho, sige na, umuwi ka na ron. Humingi ka ng personal na sorry at mangako ka kay Bea. Sana maging maayos ang buhay ninyong mag-asawa at ang buong ninyong pagsasama. Okay? Yes po. Yes alright. po. Maraming salamat, ha. At kung Bea, nakikinig ka rin naman sa aming pag-uusap ngayon, obserbahan mo nga at kung hindi pa rin magbabago itong si Pancho, ikaw na please ang tumawag sa amin dito, kumontak at ikaw na ang magsumbong. Ano ba ang dapat nating gawin dito kay Pancho kung hindi pa rin siya titigil sa kanyang sobra-sobra at pagka-addict sa sugal na yan? Mga kapatid, basahin pa natin ang ilan sa mga komento ninyo dito sa TikTok, dito sa FB Live natin tungkol doon sa ating HEART segment. Kasi ang gaganda naman ng mga komento ninyo. Ayan, sabi nitong isa dito sa TikTok, wala namang magtatagal na karelasyon kapag ka ganyan, Kuya Pancho.
Oh, di ba? Oh, yan ang sinabi ni, nasa na nga ito, si Lizelle. Oh, sa TikTok. Oh, ito, samantala dito naman sa FB Live natin, sabi ni Marites Intia, tigilan mo Pancho, hayang pagsusugal. Pansamantala lang ang panalo dyan. Pagdating ng panahon, talo ka rin. Mabuti pa na maghanap ka ng trabaho na matino para tahimik ang buhay mo. Pagsikapan mo maghanap ng matinong trabaho at magbanat ng buto para sa panibagong buhay. Okay? Sabi naman itong si Elmer Buwan, ang advice ko para kay kuya, naku, magbago ka na ha, kasi walang magandang itudulot yung pagsusugal. At sa asawa mo naman, bawas-bawasan din yung pagkabunganga. O, kasi iyan din ang nagiging dahilan ng pagkatutong magbisyo ng asawa mo. Marahil ay sobrang naririndi na sa bunganga mo. Oh, from Lorraine ng Binyan City, Laguna. Oh, si Trina Loresca, sabi niya, naku, ang advice ko sa iyo, Pancho, wala pong maayos na relationship ang nagtatagal nang dahil sa sugal. Dapat i-prioritize mo ang pamilya mo at ang misis mo na si Bea. Dapat iniisip mo kung ano ang problema sa sarili o kung bakit ganyan ang asawa mo. Medyo mag-isip-isip ka din, ha? Dahil pamilyado ka na po. O, addiction na kasi yan, kuya, sa pagsusugal. O, ayan. Si Aleni Hungko naman, sabi niya, baka may contact siya sa bawat lugar kasi alam niya agad kapag kami patay. Ba nakikibalita? O natawa ko na nakinilabutan kanina doon sa sagot niya, no? Na kapag meron namamatay at ibuburol sa malapit sa kanila, na-excite kasi may sugalan. Ewan. Ayan si Rowelyn Inocelda, sabi niya, walang pupuntahan yung ganyan kundi hiwalayan. Pagbabago lang ang paraan para ma-survive ninyo ang relationship na ganyan. Sabi ni Mark Benedict Bandasan, pag galing sa sugal talaga, sa sugal mo din uubusin yung panalo mo. Pati gamit na ibinenta mo. Naku, very wrong yan. Magbago ka na, Pancho, habang hindi ka pa pinapalitan din. Baka ibenta ka na lang rin ni Bea. Baka pwede. Baka dumating ang panahon, hindi naman ha. Baka ibenta mo na rin yung asawa mo. Uy, may mga ganyan ha. Ay nako, napakasakit man hong isipin, pero sige, sa halagang ganito, say muna si Mrs. May mga ganun eh. May mga ganun, naku, nakakatakot. Pinambabayad na rin sa utang, yung mga ganyan. Kawawa ang buhay, kaya maghanap ng matinong trabaho. Mamaya po, babalikan naman natin ang inyong mga kasagutan sa ating Love Question of the Day. At ang ating Love Question of the Day nga ngayon, ano nga ba ang tamang diskarte na dapat mong gawin para mapasagot ang nililigawan mo? At syempre, lahat po ng inyong mga kasagutan ha, sa ating Love Question of the Day at ganun din sa ating HEART segment ay may pagkakataon na manalo ng isa sa dalawang 250 pesos na cash o kaya naman ay isang sulit TV. Okay, kaya naman wala nang bibitiw pa, magbabalik pa po ang inyong lingkod para sa announcement at syempre para sa inyong mga kasagutan nga sa ating Love Question of the Day. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Love Question of the Day. Love Question of the Day, anong mga tamang diskarte ang dapat gawin para mapasagot ang nililigawan? Sabi ni Maria Apple Gutierrez, magkaroon ng respeto, maging gentle sa nililigawan. Yun lang. Ganun lang kasimple para kay Apple, di ba? Ito naman si Roseline Olaso, kung ako ang tatanungin, unang-una ko po para sa sarili ko, maging totoo ka kung ano ka. Ayan, unang-una po ay kakaibiganin ko muna, ipapakita kung anong tunay na ugali ko, kung mahirap o mayaman ako, kung ano talaga ako. Pangalawa, ipaprioritize ko siya. Bibigyan ko siya ng importansya araw-araw. At pangatlo, gagawin ko ang lahat para mapasagot ko siya. Susunduin ko siya sa trabaho, bibigyan ng flowers kung meron, kahit gumamela, at ida-dine out ko siya sa restaurant kung nagawa ko na lahat yon at di pa rin ako nasagot. Tatanggapin ko po yun ng buong puso, sabay bigay ng mga resibo. Etos lang. Dinagdagan ko lang yan. Tanggapin lang, di ba? Nanligaw ka eh. Step by step mo namang ginawa, di ba? Wala lang bigayan ng resibo. Eto nga pala ang lahat na nagastos ko.
sa panliligaw ko sa'yo. Si Gerald de la Cruz, sabi niya matutong maghintay kung kailan siya sasagutin at rerespetuhin mo ang nililigawan mo at huwag kang magsasawa na ipakita na mahal mo talaga siya. O ito naman si Junilyn Baris, naku maging mabuting tao, huwag yung pakitang tao ka lang ha at ipakita mo na mahal mo talaga siya at hindi siya magsisisi na ikaw ang sasagutin niya. O ganun lang naman kasimple, di ba? O ang diskarte para sa mga gusto talagang mapasagot ang kanilang mga nililigawan. Ayan, at syempre, nako, lahat naman po ng inyong mga sinabi ay tama. Oo, basta wala lang dyan yung mga puro kalokohan. Pero meron kasi mga napapasagot ng dahil sa maloko, dahil sa mabiro, yung kanilang mga partner, yung kasi ang hanap no? Gusto ko yung komikero, gusto ko yung magaling mag-punchline. Pero kahit pa nga tayo komikero, kahit na nakahanap tayo ng mga nakakatuwang at nakakatawang mga bagay, doon sa mga seryoso mga pangyayari, dapat matuto pa rin tayo magseryoso doon sa mga bagay na kailangan din naman seryosong pag-usapan. Oo, ganun yun. Yan ang mga diskarte para mapasagot mo talaga ang nililigawan mo. Pero eto talaga ang titindi ng mga diskarte ninyo. Kaya nako, Jeff, pausog nga ng konti ng screen natin. Eto na ang ating mga winners ng 250 pesos na cash. Mula sa Love Question of the Day reactions, si Junilyn Baris. Congratulations to you. At ang second winner naman natin ay si Pancho ng Quezon City, yung nakausap natin sa HEART segment natin kanina. Ayan, may 250. Di kaya mali yung decision natin dito. Baka isugal pa yung 250, ha? Oo, nitong si Pancho. Wow. At syempre, si Sulit TV winner naman ay si Junar Cato. Congratulations to you, Junar. At yan na nga po ang ating mga winners. Pero talaga naman, ang mga winners talaga sa ating programa araw-araw ay kayong mga nakikinig sa isang oras nating pagsasama-sama na punong-puno ng mga mapupulot na aral dito sa H2H Heart to Heart. At na-appreciate po natin yan. Kaya bukas, i-share pa natin ang i-share ang ating live streaming. Ilakas pa ang ating mga radyo tuwing pananghalian. Kami po ang inyong magsisilbing laging background. Opo, anuman ang inyong ginagawa. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.